na sitwasyon at saka ano ka, no? Rinaranas mo ang sakit at ang mga uod sa iyong samad, no? Sa iyong mga sugat at sa buong gabi at sa malamig na panahon, no? So, buong panahon, nandiyan ka. No? Ganyan. Yan ang mga karanasan mo. Oh, parang gano'n ang sinasabi ng asawa ni Hope sa kanya. And I have undergone all trials, troubles, and pains, day and night, until I succeeded bringing bread to you. At ako ay nagpursigi at nilampasan ang mga pagsubok, mga kahirapan, mga pait sa araw at gabi hanggang ako ay nakakuha naman ng mga pagkain, no, ng tinapay para iyong makain, na ibigay sa iyo, no? Yan ang sabi dito sa verse 5 mga kapatid. And then verse 6, and sabi, for your surplus of bread is no longer allowed to me. And as I can scarcely take my own food and divide it between us, I pondered in my heart that it was not right that you should be in pain and hunger for bread. So kung may sobra man sa pagkain, hindi din ako dapat na kumain yan, no? Dahil nga sa aking pagbigay at pag-iisip sa aking sarili, sa aking puso, hindi tama na kunin ko pa yung para sa iyo dahil hindi ka dapat magdanas sa ganong pait at sa gutom para sa tinapay, no? Yung gutom, yung pagnanais mo na magkakain ng tinapay, no? I pondered in my heart that it was not right, hindi tama na hindi ka makakakain. Ganun ang nais sabihin ni yung asawa ni Hope. So nagiging talagang pursigi talagang asawa ni Hope, ano? Nagiging matyaga siya sa pag-alaga din kay Hope, no? Okay, dito tayo sa verse 7. And so I ventured to go to the market without bashfulness. And when the bread seller told me, give me money, you will have bread, I disclosed to him our state of distress. So patuloy pa rin siya pumupunta doon sa merkado, no, o sa market, na walang pag-alilangan, and then hindi siya nahiya, no, na walang pagsasabi o pagbabot-bot, no, in our term. And when the bread seller told me at kung sabihin daw ng nagbibenta ng tinapay, bigyan mo ako ng pera, no, at mabigyan din kita ng tinapay. So sabihin ng daw niya nga, alam mo naman ang kalagayan namin. Alam mo naman ang sitwasyon namin. You know? Then dito sa verse 8 sabi, then I heard him say, narinig daw ng asawa ni Hope, if you have no money, hand me the hair of your head, and take 3 loaves of bread in order that you may live on this for 3 days. So sabi naman yung nagbibinta ng tinapay, kung may pera ka, ilapit mo sa akin, bigyan mo ako ng yung buhok at kuha ka ng 3 tinapay para ikaw ay makakain ng iilan pang araw. Ganun ang sabi niya. Parang inulit lang din doon sa previous verse na sinabi natin. But doon ay talagang ipinahayag na yung saita na yan ay nagkunwari na nagbinta ng tinapay. At iyon din ang inulit dito sa verse 8 na siyang ating binasa. So dito tayo ngayon sa verse 9. Sabi, and I yielded to the wrong and said to him, rise and cut off my hair. And he rose and in disgrace cut off the scissors, with the scissors, the hair of my head on the marketplace where the crowd stood by and wondered. So, hinayaan niya, no? Hinayaan niya ang seita na siyang kukuha ng kanyang mga buhok, no? Putulin ng kanyang mga buhok doon mismo sa market, doon sa merkado, ano? At maraming nakakakita, no? At marami ang nagtaka sa nangyayari sa kanilang nakita, no? Talagang pinahiya, no? Na pinahiya ang asawa ni Hope.
Okay. Dito ngayon sa verse 10, sabi, "Who would they not be astonished, saying, Is this cities the wife of Job, and who had 14 curtains to cover her inner sitting room, and doors within doors, so that he was greatly honored, who would be brought near her, and now she barters off her hair bread." So, merong nagsabi, no? Taka sa sitwasyon. Ito ba si Cities na siyang asawa ni Job? Napakayaman, no? Yung kanilang kortina daw ay napakakapal. Biro mo sabihin niya doon ay 14 na labing apat kakapal upang magiging cover sa kanilang inner room. And then ngayon, anong sitwasyon? Yung sitwasyon niya ngayon ay naghihingi lang ng tinapay, o ipinagpalit niya yung kanyang buhok para lang makakuha ng tinapay, para malang makakain. No? And dito naman sa verse 11, "Who had camels laden with goods, and they were brought into remote lands to the poor, and now she sells her hair for bread." So patuloy ang pag-describe ng nakakilala kay Cities na pumupunta daw siya sa maraming lugar doon sa mga remote na mga area upang nang tulungan ang mga mahihirap doon. Ang mga ibibigay niya na mga bagay o yung mga pagkain o mga ano yung mga goods na ibigay doon sa mga mahihirap ay ikinarga din doon sa kanyang mga kamilyo. Ngayon, anong sitwasyon ng asawa ni Job? Binibinta na niya ang kanyang buhok para lang sa tinapay o para lang sila ay makakakain. Yan, no? Tuloy po tayo kapatid dito sa verse 12. "Observe her who had 7 tables immovably set in her house, at which each poor man and each stranger ate, and now she sells her hair for bread." So patuloy na dinidescribe, inilarawan ang buhay nila ni Job na napakaranya, no? Sabi niya, mayroon silang 7 lamesa na hindi mo kayang i-move, no? Dahil napakalaki, napakabigat kaya 'yon. Tapos ang mga kung sino-sino man pumupunta doon at mapakain nila, no? Ngayon, ang sabi niya ay binibintan niya ang kanyang buhok para lang meron silang makain. And then dito na patuloy na inilarawan din ang kalagayan nila dito sa verse 13. "Observe her who had the basin wherewith to wash her feet, made of gold and silver, and sells." May very particular din, no, pag nandito sila Job, ng kanyang pamilya, no? Na yung basin, yung langganang sing ginagamit nila ay made of wood daw. Kanilang sitaw, kanilang sarili, no? Ng tilak. Ngayon ay nakapaa, no? Sa lupa at binibinta ang kanyang buhok para sa tinapay o para lang makakain sila. Patuloy pa dito sa verse 14, ang sabi, no? "Observe her who had her garments made of fine textured linen, interwoven with gold, and now she exchanges her hair for bread." So napansin nila itong asawa ni Job na meron siyang sinusuot na napakaganda na linen, no? At meron pang nakasingit doon, no? Naka-interwove doon ang gold, no? Sa yung kanyang isinusuot. Ngayon nandito siya, ibinibinta niya o pinagpalit niya yung kanyang buhok para lang makakain sila. So dito tuloy verse 15, no? Observe her who had couches of gold and of silver, and now she sells her hair for bread. So meron siyang yung mga couches, no? Yung couches niya made of gold and silver, and now she sells her hair for bread. Basta ang punto dito mga kapatid ay talagang inilarawan kung gaano talaga sila kayaman
At yung mga kayamanan na yan na meron sila, hindi naman nila pinagdadamot sa kanilang sarili. Kundi, in-extend nila ang kanilang kayamanan doon sa mga mahihirap. So may mga magagandang gawa din sila. Ngayon, bukod doon sa magagandang ginagawa nila, sabi dito sa verse 15, biro mo, ngayon ang sitwasyon nila, ibinibinta niya, ipinagpalit niya ang kanyang buhok para lang sila ay makakain, no? O makakuha ng tinapay. O sa tinapay, pinagpalit niya yung kanyang buhok sa tinapay. So dito sa verse 16, in short then, Job, after the many things that have been said to me, I now say in one word to you. So, para bang kinikwento kasi ng asawa ni Job sa kay Job mismo, yung mga sabi-sabi ng mga tao na narinig o sinasabi ng mga tao sa asawa ni Job. At ngayon, ito ngayon ang ikinikwento ng asawa ni Job, ni Sethis, doon kay Job. So dito naman sa 17, since the feebleness of my heart has crushed my bones, rise then and take these loaves of bread and enjoy them, and then speak some words against Yahweh and die. So ito ngayong yung mga naibanggit ko mula sa bigat ng aking puso. Ano? Tumayo ka diyan, ha? At kunin mo ang pagkain. Kukunin mo ang tinapay nito at kainin mo. At magsalita ka naman diyan na para bang magsalita ka against sa iyong alahaya at mamatay. Ano ang sabi ng asawa ni Job? Dahil, for I too would exchange the torpor of death for the sustenance of my body. Kahit ako, sabi ng asawa ni Job, ipagpalit ko ang kamatayan para lang may makain ako, no? Sustenance of my body, sabi niya. And then verse 19, but I replied to hills. Sabi naman ni Job, no? Si Job ngayon dito sa verse 19 at mga succeeding verses dito ay sumagot na si Job. Sabi niya, I have been for these 7 years plague-stricken, and I have stood worms of my body, and I was not weighed down in my soul by all this pain. So nag-reply dito, itong sagot naman ni Job sa kanyang asawa. Nagdaranas ako nitong sakit na ito, no? Ng 7 taon na nagawa kong hayaan ang mga uod sa aking katawan, and then ngunit hindi ako hindi siya napababa, no? Hindi siya natalo sa kanyang kaluluwa kahit pa ganito ang kanyang karanasan sa gitna ng kanyang mga pait na kanyang naranasan. Yung sakit sa kanyang mga katawan, hindi yan ang sa kanya, nagpapahina sa kanya, nagpa-weight down sa kanya. No? Dito na yun sa verse 20. And as to the word which you said, speak some word against Alahaya and die. Together with you, I will sustain the evil ways you see. And let us endure the ruin of all that we had. Tungkol naman sa sinasabi mo na magsabi ako ng hindi maganda sa alahaya at mamatay, sabihin ko, tayong dalawa ay haharapin natin ang kasamaan na ito na nakikita mo. At ating itong pagtagumpayan, at talunin ang mga ito. No? Let us endure the ruin of all that we have. Talagang pagsikapan natin, no? Endure or talunin natin ang mga katalunan na ito, yung pagkasira na ito na nasa sa atin. Dito naman sa 21, yet you desire that we should say some word against Alahaya, and that he should be exchanged for the great Pluto. Ito si Pluto ay ito daw ang Diyos ng mundo, si Pluto.
Great Pluto, describe dito.